Isang ina ang humahagulgol sa pag-iyak habang inilalayo sa kanya ang bunsong anak na lalaking halos kapapanganak pa lamang niya. Taong bayan ang may kagagawa ng krimeng iyon sa dalaga dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Balak din nilang dispatchahin ang babaeng bagong panganak bago nila mailibing ng buhay ang batang sanggol. Halos isumpa ng dalaga na nagngangalangaso ng mga mamamayang gumagawa nito sa kanilang mag-ina. Kitang-kita niya kasi kung paano karumal-dumal na sakta ng mga ito ang anak niyang bagong silang pa lamang. Hinang-hina si Yaso ng mga panahong iyon, lalo na't wala itong sapat na pagkain. Bunga lang din kasi ng panggagahasa ang iniluwal niyang bata. Subalit magkaganon man ay wala siyang balak na idamay ang kanyang anak sa kasalanan ng masalimuot na nangyari sa kanya. Para sa isang ina ay napakasakit na wala kang magawa para ipagtanggol ang iyong anak, lalo na nang ibaon ito ng buhay sa iyong harapan. Subalit ang pinakamasakit sa lahat ay habang umiiyak ang sanggol na tinatabunan ng lupa, ay halinhina naman siyang ginagahasa ng mga kalalakihan. At ang mga kababaihan ay tuwang-tuwa pa sa krimeng ginagawa ng kani-kanilang mga asawa. Dala ng sama ng loob ay nakuha pang magbitaw ng sumpa ni Yason. Sinabi nito na balang araw ay babalik siya para maningil ng mga pautang. Ayon pa dito, na buhay ang inutang ay buhay din ang magiging kabayaran. Bago tuluyang maibao ng kanyang anak sa lupa, ay nalagutan na rin siya ng hininga dahil sa labis na sama ng loob. Nilisan naman ng mga taong bayan ang lugar kung saan nila ginawa ang krimen ng tila walang nangyari. Sinunog muna nila ang bangkay ni Yason sa mismong puntod ng kanyang anak na sanggol bago tuluyang umalis. Tuwang-tuwa naman ang mga kalalakihan na lumapastangan sa kanya dahil sa nagtagumpay sila sa mga maitim nilang binabalak. Lumipas ng mabilis ang maraming taon hanggang sa tuluyang naibao na sa limot ang karumal-dumal na krimen sa isang lalawigan sa Bulacan. Ang binatang si Darius ay nakilala bilang isang napakagaling na espiritista. Bukod sa kaya nitong makipag-usap sa kaluluwa, manggamot ng may mga sapi at may mga karamdamang malulubha, kaya din niyang makipaglaban at manugis ng mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang at mga itim na laman lupa. Nasa edad 20 na si Darius at 10 taon na siyang espiritista. Natuto lamang siya dahil sa napulot niyang isang maliit na libreta sa isang kuweba. Likas na ang pagiging magaling niya sa pagbasa ng Latin words, kaya kaagad niyang napag-aralan ang nilalaman ng kanyang napulot. Hinasa niya ng mabuti ang sarili mula sa mga napag-aralan niyang pamamaraan ng panggagamot at pakikipaglaban, hanggang sa naging bihasa na ang kanyang katawan sa paggamit ng mga karunungang iyon. Isang araw, habang nangunguha siya ng mga halamang gamot sa gubat na balak sana niyang pag-aralan kung ano bang mga klaseng gamot ang magagawa ng mga ito, nang bigla na lamang siyang pagpakitaan ng isang ermitanyo. Mataman lamang siya nitong pinagmamasda ng pataas at pababa. Nang hindi na nakayanan ng kuryosidad, ay nilapitan na ito ng binata sa nagtanong. Magandang hapon po, Tatang. Taga rito po ba kayo o sinusundan niyo po ako? Ako nga po pala si Darius. Kayo po, anong pangalan niyo? Wala siyang natanggap na tugon mula sa matandang ermitanyo, maliban sa isang pagtango pagkatapos ay tahimik itong tumalikod sa kanaglakad.
Hahabulin pa sana ito ni Darius, subalit pagkagilid ng matanda sa katawan ng malaking punong kahoy ay bigla na lamang itong nawala. Sinubukan pa itong hanapin ng binata, subalit nabigo lamang siya. Kaya naman, mas minabuti na lamang niyang ipagkibit balikat ang nakita, sakay pinagpatuloy ang paghahanap sa mga sangkap na pag-i-eksperimentuhan. Pagkatapos mangulikta ng sapat na mga halaman, ay nagpasya nang umuwi ang binatang espiritista. Nasa may hindi kalayuan naman ang ermitanyong nakamasid sa kanya, habang ito'y nakangiti at nagwiwika ng, "Malapit na, Darius. Malapit na ang araw ng paniningil. Kaya ihanda mo ang iyong sarili. Ikaw ang magsisilbing tagalupig ng kasamaan dito sa lalawigan ng Bulacan. Ang nakatakda ay hindi na mahahadlangan pa. Nalalapit na ang pagtutuos ng mga alagad ng kabutihan at kasamaan." Pagsapit ng gabi ay isang napakapangit na nilalang na may mabalahibong buntot, napakagulong mga ngipin na iba-iba ang direksyon, subalit matatalas. At dahil sa sangsang ng amoy ay pinagpepiestahan ng mga langaw ang lumabas mula sa isang malaking uka ng puno ng niyog na nakatirik sa paanan ng isang bundok malapit sa kagubatan. May tuturing din itong aswang, subalit kakaiba ang itsura nito. Kapag pagmamasdan ay nakakatuwa, pero kung mararanasan mo ang bangis nito, ay siguradong hindi mo ito nanaising mangyari sa iyong buhay. Kapag kasi ikaw ay dinakma ng nilalang na ito, ay walang kahirap-hirap ka nitong pupunitin sa dalawa bago kanya kainin. Ang isa pa nitong pamamaraan ng pagpatay ay ang dambahin ka nito sa likod, sa kanya lalapain ang iyong likuran hanggang sa maabot niya ang iyong puso. Kung hindi naman at talagang gutom na gutom ito, ay sasagpangin niya ng malakas ang iyong ulo hanggang sa madurog ang iyong bungo at malaya niyang masisipsip ang iyong utak. Takot din ang pangkaraniwang aswang sa mga ganitong nilalang dahil hindi umuobra ang kanilang bilis at lakas. Kumbaga, maituturing din kasi ang mga ito na mas mataas pa sa tinatawag na mga aswang nagabunan. Habang abala ang isang lalaki sa pag-aasikaso ng niluluto niyang uling, ay hindi nito namamalayan ang mga matang nakatitig sa kanya ng masama. Naramdaman naman niya ang mga kaluskos, subalit gaya ng mga dati nang nauna niyang nararamdaman kapag papalalim na ang gabi, ay pinagsasawalang bahala niya iyon. Pero ng gabi ngayon ay kauna-unahan niyang panlamigan ang katawan at pinanindigan ng mga balahibo sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hanggang sa malakas na yabag ng mga paa ang sumunod niyang narinig. At dala ng matinding takot ay kakaripas na sana ito ng takbo, subalit huli na ang lahat dahil naabutan na siya ng nilalang na iyon, at sa sobrang bilis ng pangyayari ay para siyang papel na hinati sa dalawa ng mabangis na nilalang na iyon. Saka siya inumpisahang nilantakan. Umalulong pa ng malakas ang nilalang na siyang bumulabog sa mga namamahinga ng mga ibon sa gubat, na napilitang magsiliparan kahit nasa 10 oras ng gabi. Sa may ibang direksyon din ay may isang buntis na abala sa paglalaba ng kanilang mga damit. Tanging ang anak nitong 1 taong gulang ang kasama niya sa bahay. Habang abala sa paglalaba ay bigla na lamang umiyak ng kakaiba ang iniwan niyang anak sa loob ng kanilang bahay. Kaya dali-dali niya itong pinuntahan.
Kitang-kita niya kung paano lapain ng isang maitim at maliit na nilalang ang kanyang walang kalaban-laban na anak. At nang mapako ang mga mata nito sa kanya, ayakma na sana siyang sisigaw, subalit sa maliksing pagtalo ng nilalang na iyon ang papunta sa kanyang direksyon, ay hindi na siya nakapag-ingay pa nang sagpangin siya mula sa ibaba hanggang sa mapunit ang kanyang lalamunan sa kanyang leeg, hanggang sa mapigtas ito, dahilan para tirik ang mga mata niyang naglulupasay sa lupa hanggang sa mawalan siya ng buhay. Sa bilis ng mga pangyayari ng gabing iyon ay 4 kaagad ang kinuwang buhay ng magkaibang halimaw na gumagala kapag gabi. Paniguradong pagsikat ng araw ay babaluti ng takot ang bawat pagkatao ng mamamayan sa lalawigang iyon dahil sa mga karimari-marim na kaganapan. Pagsapit ng umaga ay hindi nakaligtas kay Darius ang masamang balita patungkol sa lalaking mag-uuling at asawa nitong buntis kasama na ng nasa sinapupunan nitong sanggol at anak na nasa 1 taong gulang. At sa mga nabalitaan ay hindi nagsayang ng oras si Darius. Kaagad niyang pinuntahan ang pinangyarihan ng krimen sa magkaibang lugar. Maski sinong hindi matibay ang sikmura ay masusuka sa kalunos-lunos na sinapit ng babaeng buntis at sa anak nito. Ang lalaking mag-uuling naman ay halos hindi na makilala dahil tanging ang tsinelas at luray-luray na damit na lamang nito ang tanging naiwang pagkakakilanlan. Base sa obserbasyon ng binatang espiritista ay isang hindi pangkaraniwang nilalang ang gumawa ng mga ito sa mga biktima. Subalit hindi iisa ang may gawa kung hindi 2 nilalang. Pinag-aralan pa ng mabuti ni Darius ang mga bangkay. Napagtanto niyang maliliit na ngipin ang lumapa sa 1 taong gulang na bata at sa ina nitong buntis. Samantalang ang lalaking mag-uuling ay malalaking ngipin at may kakaibang lakas ang tinataglay. Hindi biro ang pangyayaring ito, mga kaibigan. Kailangan nating magganda sa tuwing sasapit ang gabi at mag-ingat na rin dahil nahaharap tayo sa isang malaking panganib. Mas sobrang delikado ngayon ang kasong ito kumpara sa mga nalutas ko ng mga krimen, lalo pat hindi pa natin alam ang totoong mga pagkakakilanlan ng mga salarin. Pero isa lang ang sinisiguro ko, mga mababangis silang nilalang at walang awa kung pumatay. Ugaliin sana ninyong magdala lagi ng pandepensa gaya ng mga kutsilyo at itak, saka pabindisyonan ng mga ito sa pari sa ating simbahan. Dahil nga sa iginagalang na espiritista at halos tagapagligtas na rin si Darius ng kanyang mga kababayan, ay sinusunod nilang lahat ang utos at kanyang payo ng walang pagdadalawang isip. Pati rin kasi ang mga kapulisan ay kay Darius na naniniwala dahil minsan nang iniligtas ng binata ang buhay ng iba sa mga ito sa kamay ng mga engkantong itim na desididong kumain ng laman ng mga tao. Nakasagupa nila ang mga ito sa gubat nang minsang maghanap sila ng rebelde na inaakala nilang pumapas lang ng mga taong walang kalaban-laban. At ng mga panahong iyon ay mga itim na engkanto ang naghahari sa gubat. Nagkataon naman na nangunguha ng mga kakaibang dahon ng binata ng mga panahong iyon. Kaya nailigtas niya ang buhay ng mga pulis na nalagay sa bingit ng kamatayan. Simula noon ay pinaniniwalaan na siya ng mga ito patungkol sa mga kakaibang nilalang na nabubuhay sa kagubatan na pwedeng maghasik ng lagim sa kabihasnan.
Papalubog na ang gabi at pauwi na sana si Darius mula sa pag-iimbestiga nang bumalik ito sa pinanggalingan ng krimen sa biniktimang lalaking mag-uuling. Nang may mapansin siyang isang nilalang na nakatalukbong ng itim na kumot at halos kumakaripas ng takbo ang pagkilos, kaya naman sinundan niya ito maski saan magpunta. Nang makahanap ng magandang pagkakataon ng binata, ay patalon niyang sinunggaba ng misteryosong nilalang, kaya sila nagpagulong-gulong sa lupa. Nanalo naman siya sa pagbubuno nila ng lakas, subalit hindi kaagad siya nakapagsalita nang mapagmasda ng mabuti ang dinadaganan niyang nilalang. Isa kang babae? Anong ginagawa mo sa ganitong lugar ng ganitong oras? Hindi mo ba alam na masyadong delikado para sa isang katulad mo ang mapadpad dito sa mga oras na ito? Wala akong pakialam, Darius. At gusto ko lang ay ipaghiganti ang aking ama sa kalunos-lunos niyang sinapit. Ana? Ikaw nga ba? Napatango ang dalaga sa kanagumpisang umagos ang mga luha sa mata. Nahihiya namang tumayo si Darius saka mabilis na inalalayan tumayo si Ana. Wala na akong pakialam sa kung anong peligro ang naghihintay sa akin. Basta ang gusto ko, makaharap ang nilalang na pumatay kay Itay, sa nanay ko at sa mga bunso kong kapatid. Sila ang dahilan kaya sinisigap kong makapag-aral sa Maynila at makapagtapos para maiahon ko sila sa kahirapan. Pero ngayong wala na sila, ay wala na rin akong dahilan para mabuhay pa. Sila ang aking inspirasyon para mabuhay. Pero Darius, wala na ang pamilya ko. Wala na. Kaya bitawan mo ako. Parang awa mo na. Hindi hinayaan ng binata na makawala si Ana, maski magpumiglas pa ito. Alam niya kasing sa mga oras na yon ay magdideleryo lamang ang isipan ng kababatang dalaga dahil sa sinapit ng mga magulang. Pinagsasampal pa nga siya nito habang sinisisi sa nangyari at hindi man lang daw niya nagawang protektahan ang kanyang pamilya. Gayong siya ang tinaguriang tagapagprotekta sa kanilang lalawigan. Subalit tinanggap na lamang muna niya ang lahat ng masasakit na salitang iyon hanggang sa napakalma niya ang dalaga. Hinayaan muna ng binata na humagulgol si Ana hanggang sa mailabas nito ang bigat na dinadala sa dibdib. Alam niyang sa pamamagitan ng paghihisterikal ng dalaga ay gagaan din ang nararamdaman nito maya-maya lamang. Pasensya ka na sa mga sinabi ko, Darius. Pero salamat ha, kasi hindi mo ako pinatulan. Maski pa paano ay kumaan na rin ang aking pakiramdam. Sus, wala yun. Magkababata tayo, kaya dapat lang nadamayan kita. At saka, hindi naman ako papayag na hindi ko mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong mga magulang eh. Ana, tungkulin ko ang protektahan ng mga tao rito sa ating lugar. Pero hindi naman ibig sabihin o na 24 oras ko silang babantayan, hindi ba? Kaya nga nahihiya ako sa mga pinagsasabi ko sa'yo kanina eh. Dahil sa emosyon ko at sa pagdadalamhati, ay hindi ko na nga alam ang mga pinagsasabi ko. Paumanhin, Darius ha? Gaya ng sinabi ko, Ana, ayos lang talaga. Sanay na ako sa mga ganitong tagpo, kaya wala kang dapat na ikahingi ng tawad. O siya, bumalik na tayo sa... Mabilis na tinapos ni Darius ang sasabihin. Dahil sa mga mabibigat na yabag na naramdaman, magsasalita pa sana at magtatanong si Ana, subalit mabilis niyang tinakpan ang bibig nito sa kasininyasan na huwag maingay. Dahan-dahan niyang dinala ang dalaga sa tagong lugar at mula sa kanyang pinagkublian ay kitang-kita nila ang isang nakakatakot na nilalang. Sa obserbasyon ni Darius,
ay sigurado siyang ang nilalang na iyon ang pumatay sa ama ni Ana. Pero hindi muna niya sinabi ito sa dalaga dahil baka mawala na naman ito sa sarili at magwala. Masyadong delikado para sa kanila ang nilalang na iyon, lalo pat walang sapat na dalang panlaban o armas ang binatang espiritista para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pagkalayo ng nilalang ay saka pa lamang inilihis ng binata ang kanilang tinahak na landas ni Ana. Pero sa binagtas din nilang landas ay hindi rin nila inaasahan ang sana'y makakaengkwentro kung hindi alisto si Darius. Mula sa mga sanga ng malalaking punong kahoy ay may napansin siyang tila parang pusa lamang ang itsura at laki. Pero kung pagmamasdan nila ito ay may sasalarawan ito sa isang sanggol na nasunog dahil sa napakakapal na itim na balahibo nito sa katawan at parang sa pusa rin ang mga mata pero nanlilisik nga lang. May mahahaba din itong mga kuko at pangil na mas lalong nagpapasindak sa taong makakakita nito. Kaya muling tinakpan ni Darius ang bibig ni Ana dahil muntik itong napasigaw. Muling nakakasiguro ang binatang espiritista na ang maliit na halimaw na iyon ay ang pumaslang sa buntis na ina ni Ana at sa kapatid nitong 1 taong gulang. Mukhang may nagaganap na kailangang malaman ni Darius sa kanyang mga kababayan base sa kanyang kutob. Ligtas naman silang nakababa ng gubat dahil sa matyaga nilang pag-iingat. Nawala naman ang panandali ang bigat sa dibdib ni Ana dahil sa mga katatakutang nangyari. Pero nang makauwi siya at maalala ang mga mapait na sinapit ng kanyang pamilya, ay muling tumulo ang kanyang mga luha. Hindi naman siya iniwan ni Darius at binantayan siya ng buong magdamag. Ana, mas makakabuti siguro kung bumalik ka muna ng Maynila. At ako naman ay may mga gagawing hakbang para malaman ang punot dulo ng mga kaganapang ito. Para kasing may kakaiba eh. Buong magdamag namang walang napabalitang na biktima. Kaya may kutob akong may hindi magandang nangyayari. Hindi pwede, Darius. Hindi rin ako matatahimik hanggat hindi nabibigyan ng kaliwanagan ang pagkamatay ng aking pamilya. Lalong-lalo na at hindi pa sila nabibigyan ng katarungan. Pero Ana... Darius naman, maawa ka. Pamilya ako ng biktima rito. Kung halimbawang sa'yo ito nangyari, maaari mo bang magpakalayo na lamang kaysa gumawa ng paraan para mabigyan sila ng hustisya? Hindi din, diba? Kaya nakikiusap ako sa Darius. Isama mo ako sa laban mong ito dahil laban ko rin ito. Walang nagawa si Darius kung hindi ang pumayag. Pero hindi niya maiwasan ang mag-alala sa dalaga. Lalo't hindi pangkaraniwang mga aswang lamang ang kanilang susuungin. Binalaan na lamang niya at pinayuhan si Ana na huwag lalayo sa kanyang tabi at tumango naman ang dalaga. Mamayang medyo mataas na ang araw ay susubukan nilang kausapin ang mga pinakamatatandang tao sa kanilang lugar. May gusto lang talagang malaman si Darius na hindi niya maipaliwanag. Halos 3 oras din silang nagtanong-tanong bago may makapagturo sa kanila sa isang matandang babaeng madre na nasa 100 na ang edad. Ito kasi ang pinakamatandang tao na nabubuhay sa kanilang lalawigan sa Bulacan. Nananabik ang kaluubang tinungo ng dalawa ang itinurong kumbento sa kanila ng isang lalaki. Pagpasok nila doon ay isang napakatandang babae ang lula ng isang wheelchair ang sumalubong sa kanila habang tulak-tulak ng isang binatang sakristan. Magandang tanghali po, Mother. Kayo po ba ang sinasabing pinakamatandang taong nabubuhay dito sa ating bayan? Sumagot naman ang madre ng isang pagtango. Nagpatuloy naman sa pagtatanong ang binatang espiritista
hanggang sa matumbok niya ang katanungang pwedeng makasagot sa kanyang mga katanungang makahulugan. Napahagulgol ang matandang madre bago mag-umpisa sa pagkukwento tungkol sa mag-asawang Hator at Ason. Ayon dito ay masayang namumuhay ang dalawang mag-asawa hanggang sa biniyayaan sila ng isang anak. Subalit biglang nawala si Hator bago manganak ang kasintahan nitong si Ason. Ayon sa sabi-sabi ay nahuli ito ng kanyang mga kalahing aswang na nagawang makipagrelasyon sa isang normal na tao. Isang malaking kabastusan iyon sa kanilang kautusan. Kaya ikinulong si Hator sa kulungan ng mga aswang hanggang sa mabuno niya ang sapat na taong pagkakabilanggo. Dagdag pa ng matanda na isinilang ni Ason ng kanilang anak na may kakaibang itsura. Mabalahibo ang katawan nito, kaya pinangilagan siya ng lahat. At para naman makaganti ang mga kalalakihang matagal nang may pagnanasa sa dalaga at magawa rin nila ang maitim na binabalak, ay siniraan nila ang mga ito sa taong bayan hanggang sa napagdesisyon na nilang ilibing ng buhay ang alimaw na sanggol at lapastanganin si Ason sa harap ng puntod nito. At ang sumpa ni Ason na magbabalik silang buong pamilya ay nagaganap na, at ang lahat ng kamag-anak na lumapastangan at bumaboy sa kanya, pati na ang naglibing sa kanilang anak ni Hator, ay magbabayad ng kanilang buhay. Siya na ang mas lalong nagulantang sa revelasyong narinig mula sa matandang madre. Ibig sabihin lang kasi nun ay kamag-anak nila ang isa sa mga umapi sa pamilyang Inalipusta sa matagal nang lumipas na panahon sa lalawigan ng Bulacan. Ngayon ay nalinawan na si Darius na ang pumapatay sa mga tao ay ang mag-amang Hator at Sanggol na naging isang mabangis na tiyanak na muling nangabuhay para maghigante sa kalupitang ginawa ng mga tao sa kanilang pamilya. Nag-uumpisa na ang mag-ama na kamti ng hustisyang matagal na nilang inaasam at pinapangarap. Maraming salamat po sa mga impormasyong sinabi ninyo sa amin ni Inang Madre. Aalis na po kami at may gagawin pang mahalagang bagay. Medyo hinila ng binata ang kamay ni Ana dahil sa pagkakapako nito sa kinatatayuan. Hindi kasi makakilos dahil sa mga nalaman at nananatiling lutang sa kinatatayuan. Pagkalabas nila sa kumbento ay dumiretso sila sa bahay ng binatang espiritista. Bala kasing maghanda ni Darius para sa mga pangontra at panglaban na gagamitin niya sa mag-amang nagbabalik mula sa libingan para kunin ang hustisya na inaasam ni Ason. Hindi naman masisisi ni Darius ang mga mapaghiganting kaluluwa dahil sa mga kalapastangan ng ginawa ng mga tao sa kanila, lalong-lalo na sa ilaw ng kanilang tahanan. Subalit tungkulin niyang pangalagaan at iligtas ang buhay ng kanyang mga kababayan. Hindi ako makapaniwala na nagawa ng pinagmulan kong angkan ang ganitong karumal-dumal na krimen. Subalit mga ninuno naman namin ang may mga nagawang kasalanan na. Pero bakit nadamay ang aking mga magulang at pati na ang aking mga kapatid na walang kaalam-alam at inosente pa sa lahat ng bagay? Hinding-hindi mo kailanman mababali ang sumpa ng mapaghiganting kaluluwa dahil iyon ang laman ng sinabi ni Ason bago siya malagutan ng buhay. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay gumawa ng paraan para pigilan ang paghahasik niya ng lagim. Hindi na lamang umimik si Ana sa sinabi ng binata dahil may punto naman kasi ang mga sinabi niya. Sumunod na lamang ito pauwi sa kanyang bahay para ayusin at ihanda ang sinasabi nitong mga bagay na makakatulong sa kanila. Wala na din kasi siyang uuwi ang pamilya, kaya kay Darius na lang niya ipagkakatiwala ang lahat
at alam naman niyang ligtas siya sa piling nito. Dahil mula bata ay kilala na niya ang pagkatao ng binata. Habang lumilipas ang mga oras, ay mas lalo namang binibilisan ang paggawa ni Darius ng mga panguntrang maaari nilang gamitin kung sakaling makakaharap nilang muli ang mag-amang naghihigante. Wala siyang ideya kung paano tatalunin ang mga ito, subalit may paraan naman siya para sila ay maitaboy. Mahigpit na pinagbilinan ni Darius si Ana na wag bibitawan ang ibinigay nitong agwa bendita sa kanya. Dahil malaking tulong umano iyon para hindi siya basta-basta malalapitan ng halimaw na tiyanak at ng isinumpang aswang. Iwiwisik lang daw niya iyon sa kanila kapag tinangka siyang atakihin, dahil sa banalang tubig na iyon ay paniguradong mapapaso ang kanilang mga balat. Basta gawin mo na lang at sundin ang mga bilin ko sa iyo, Ana, at wala tayong magiging problema. Nakikiusap ako na sana ay kahit anong mangyari ay huwag mong iwawala sa kamay mo ang agwa bendita. Tumango na lamang ang dalaga. Muli namang bumalik sa pag-aayos si Darius hanggang sa sumapit ang pagdilim ng paligid. Pagpatak pa lamang ng alas 7, pagkatapos nilang maghapunan, ay nagsimula na silang maglakbay papunta gubat. Tahimik nilang binaybay ang mga detalyadong mga daan na madalas tinatahak ng mga tao para mangahoy at mangaso sa gubat. Subalit makaraan ang ilang oras ng paglalakad, ay wala pa rin silang nakitang mga mapanganib na nilalang na kanilang tinutugis. Kaya naman, bumalik sila sa kanilang pinanggalingan saka tumahak ng ibang direksyon. Subalit sa pangalawang pagkakataon ay bigo pa rin sila. Nakakaramdam na ng pagod at panghihina si Ana, kaya pansamantala silang nagpahinga sa makahoy na parte ng gubat. Nagmasid naman at nagmatsyag si Darius sa paligid, pero wala siyang naramdamang panganib roon. Sa kanyang pagmamatsyag ay nakita niya ang isang malaking sawa na mahimbing nang natutulog at nakapulupot sa isang sanga ng punong kahoy. Nilapitan niya ito at dahil sa mababa lamang ang sangang kinaroroonan ay mabilis niya itong pinugutan ng ulo. Pagbalik niya sa pinag-iwanan niya kay Ana ay mahimbing na itong natutulog habang hawak-hawak pa rin ang agwa bendita. Pinukulan muna niya ito ng ngiti, saka gumawa si Darius ng isang apoy. Doon ay nilagay niya ang bitbit na sawa at nang masunog ang balat nito ay sa kanya matyagang kinuskos ng kutsilyo. Pagkatapos ay nilinisan niya ng dala nilang tubig. Naghanap siya ng matuwid na sanga na sariwa pa lamang. Sa kanya ito pinutol saka pinatulis ang dulo. Pagkatapos ay tinuhog niya ang nilinisang sawa. Sa kanya muling inihaw. Dahil sa bango ay nagising si Ana. Nakaramdam kasi ito ng gutom, kaya dali-dali niyang hinanap ang pinanggagalingan ng masarap at bagong lutong pagkain. Wow! Ano yan? Mukhang masarap ah. Ang daya mo, Darius, ha? Kumakain ka, pero ako tulog, pero nangangalam ang sikmura. Nasaan ang konsensya mo niyan, ha? Hoy Ana, tika lang, baka hindi kayang sa... Hay naku, Darius. Mamaya ka na magsalita at gutom na talaga ako. Palibhasa na sayaran ng sikmura mo ng pagkain eh. Quiet muna, okay? Nanahimik na lamang muna si Darius habang pinapanood ang dalagang kumagat ng malaking piraso sa laman ng inihaw na sawa. Sobrang nasarpa ng dalaga, kaya hindi niya ito nilubayang lantakan. Natutuwa naman sa kanya ang binata dahil sa kalukuwang ipinapakita. Sa kabila kasi ng napakaamo at napakagandang mukha ni Ana, ay nagagawa pa niyang kumain ng ganoong pamamaraan sa loob ng kagubatan na halos namimilog na nga ang mga pisngi sa pagkaing laman ay patuloy pa rin sa pagsubo ng hindi man lang nabubulunan. Pero sa kabilang banda
ay alam naman ni Darius na laking hirap ang dalaga dahil kababata niya ito at kasabayan niyang lumaki. Nagkahiwalay lamang ang kanilang landas nang mag-aral ito sa Maynila. Nang halos butot balat na lamang ang natira sa pagkain, ay saka pa lamang napansin ni Ana na tila isang malaking isaw ang kanyang nilantakan. Pinasadahan pa niya ito ng tingin hanggang sa mapagtanto niyang isa iyong klase ng ahas. Gusto niyang maduwal at masuka ng mga oras na yon, subalit hindi niya magawa dahil mas nangingibabaw sa kanyang panlasa ang sarap ng karneng nasa kanyang sinapupunan. Binalingan niya ng tingin si Darius na nahuli naman niyang nakatingin sa kanya habang nakangisi. Subalit kaagad na binawi ng binata ang mga mata, sakay binaling sa iba ang paningin, kasabay ng pagsipol-sipol nito. Hala, bakit hindi mo kaagad sinabi? Bakit hinayaan mong ubusin ko ang kaninang sawang inihaw mo habang tulog ako? Aba na, sinubukan kong sabihin sa'yo pero pinatahimik mo ko, kaya hinayaan na lamang kita. Nakakatuwa nga eh, kasi sarap na sarap ka naman. Kaya mas lalo na lang kitang hindi inawat o pinigilan. Aminin mo, masarap na. Binusangutan na lamang siya ng dalaga, saka tumayo at bumalik sa pwesto kung saan ito nakatulog. Hinayaan na lamang muna ito ni Darius saka naghanap na rin ng magandang pupwestuhan para na din makapagpahinga. Papasikat na ang araw nang magising ang binatang espiritista. Samantalang si Ana ay tulog na tulog pa rin. Ginising niya ito para bumalik muna sa kanilang bayan. Subalit pagdating nila roon ay masamang balita ang bumungad sa kanila. Magkaibang lugar ng pamamaslang na naman ang gumimbal sa mga taga Bulacan dahil sa napakabrutal na pagpatay sa dalawang pamilya. Gaya ng dating mga naunang na biktima, ay ganon din ang sinapit ng mga ito. Mas lalo tuloy hindi alam ni Darius ang gagawin hanggang sa ang mga kababayan niya ang nanisi sa kanya sa mga nangyayari at sinabing wala pala siyang kwentang espiritista. Mabibigat at masasakit na salita ang pinukol sa kanya ng mga ito. Pero si Ana ay hindi siya tinigilang payuhan at pakalmahin ang kalooban. Humantong naman sa puntong na puno na ang binatang espiritista at hindi siya makapagtimping sagot-sagutin ng mga ito. Sa mga nagawa kong kabutihan pala sa inyo na wala akong hinihinging kapalit, ay hindi ko aakalaing hahantong ang lahat sa ganito. O sige, tutal sa pagkakaalam nyo ay wala akong kwentang tao at hindi ako gumagawa ng paraan para malutas ang patayang ito, ay paninindigan ko na ang inyong mga sinasabi sa akin. Simula ngayon ay bahala na kayo sa mga buhay nyo, mga makasarili. Nilisan ng binata ang kanilang lugar na punong-puno ng galit at sama ng loob. Pinigilan siya ni Ana subalit wala din itong nagawa. Ano, ha? Susuko ka na lang ng ganon-ganon? Tatalikuran mo ang iyong nasimulan dahil sa mga mapanghusgang tao, ha? Paano naman kaming mga naniniwala sa iyo? Hahayaan mo na din bang mawala ang respeto at tiwala namin sa iyo? Akala ko ba matapang ka, Darius? Pwede ba, Ana? Umalis ka na. Kita mong wala akong magawa para tulungan kayo, hindi ba? Wala akong kwenta. Kaya iwanan mo na akong mag-isa. Iwanan mo na ako. Dahil sa taas ng boses ni Darius ay nagulat si Ana. Kaya napaiyak ito bago tumakbo palabas ng bahay. Tinigasan naman ng binata ang kanyang kalooban para hindi niya sundan ang dalaga. Simula ng araw na yon ay nagbago si Darius. Tumira ito sa kagubatan at kung saan sana natutulog. Bumababa lamang siya para bumili ng maraming alak para magpakalaseng at mawala panandalian ang sama ng loob at bigat ng kanyang dibdib dahil sa mga problemang pinapasan.
Naging pariwara ang buhay ng binata sa isang iglap lamang. Mas lalo siyang pinangilagan at pinangdirian dahil pagkalipas ng isang buwan ay nanlimahid ang buo niyang katawan ng dumi at libag. Iba na rin ang baho ng kanyang amoy, kaya nagmistula siyang pulubi sa mismo nilang lugar. Subalit wala na siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao dahil sila rin naman ang dahilan kung bakit siya nagkaganon. Tuloy-tuloy pa rin ang patayang nangyayari hanggang sa mga sandaling iyon. Pero hindi na niya iyon inaatupag pa. Talagang tinalikuran na ni Darius ang kanyang obligasyon bilang isang magaling na espiritista. Isang araw, habang lumalaklak ng isang bote ng alak si Darius sa tabi ng kalsada, ay nadaanan siya ni Ana. Tinitigan siya ng dalaga subalit umiwas lamang siya ng tingin na para bang walang nakita. Namuo ang mga luha sa mata ni Ana, pero kaagad din niya itong pinunasan sa kamuling naglakad. Muling nakaramdam ng konsensya si Darius nang makaalis ang kababata, subalit muli niya itong isinantabi sa kauli-tumagay. Ang laki kaagad ng kanyang ikinangayayat dahil halos alak lamang sa araw-araw ang laman ng kanyang tiyan at wala man lang maski anong pulutan. Hanggang sa umabot sa puntong nagkasakit ang binata at nagdeliryo dahil sa labis na gutom. Ang akala ng marami ay mamamatay na siya. Subalit makaraan lamang ng halos isang buwan, magandang resulta naman ang kinalabasan. Nagising si Darius na nasa pamilyar na bahay. Nakita niya sa kusina si Ana na abala sa paghahain ng pagkain sa lamesa. Mula sa isang kwarto ay lumabas ang balbasaradong lalaki na minsan na niya ding nakita sa gubat. Nang makita siya ng dalaga ay nilapitan siya nito sa kainalok ng pagkain. Napatango naman siya dahil sa pagkalam na rin ng kanyang sikmura. Nahihiyaman ay ibinuka niya ang mga bibig nang subuan siya ng kababatang dalaga. Ana? Kumain ka lang dyan para manumbalik ka agad ang iyong sigla at lakas. Huwag ka munang maging madaldal para hindi ka mapuwersa. Muling nanahimik ang binata. Patuloy naman siyang sinusubuan ng pagkain ng dalaga. Nang mabusog ay dali-dali ulit siyang nakaramdam ng antok sa kanakatulog. Sa mga nagdaan pang mga araw ay matagumpay na nanumbalik ang sigla at tikas ng pangangatawan ni Darius. Nakakaya na din kasi niyang tumayo at maglakad ng mag-isa. Nalaman niya mula kay Ana na muntik na siyang mamatay. Subalit sa tulong ng ermitanyong nagpakilala sa pangalang Tatalino ay unti-unting nagamot ang naging malubha niyang karamdaman. Salamat, Ana. Sa kabila ng ginawa ko ay nagawa mo pa rin akong tulungan para mabuhay. Sana pinabayaan mo na lamang akong mamatay para mapagbayaran ko ang mga pagkukulang ko sa inyong mga kababayan ko. Sus, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailanman ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa iyo. Naiintindihan ko ang naramdaman mo nung napahiya ka sa mga tao, kaya hindi kita kinasuklaman. Patawad, Ana, kung naging mahina ako. Kung tinalikuran ko ang responsibilidad ko sa inyong mga kababayan ko. Kung nagpatalo ako sa problema at kung bakit ko hinayaan na masira ang kalusugan ko. Alam mo, Darius, wala kang dapat na ikahingi ng tawad. Tao lamang tayo at nakakagawa din ng pagkakamali at maling desisyon sa buhay. Subalit habang may pag-asa ay pwede pa nating ituwid ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, Darius. Ibalik mo ang dating ikaw. Mag-umpisa ka ulit bilang isang magaling na espiritista. Alam kong kaya mo yan. Sa puntong iyon ay napaisip muna ang binata. May kabuluhanan kasi ang mga sinabi at payo sa kanya ng dalagang kababata. Kaya pinag-isipan niyang mabuti ang susunod niyang mga hakbang. Nagpaalam siya kay Ana na uuwi ng kanyang bahay.
Pinayagan naman siya ng dalaga. Pagbukas niya ng pintuan ay naroroon sa labas ang kanyang mga kababayan. Humihingi ang mga ito sa kanya ng patawad at nagmamakaawa silang bumalik na siya sa pagiging espiritista sa kanilang lugar. Sa puntong iyon ay tuluyan ng nanlambot ang binata. Napaluha muna ito saka nagsalita. "Patawarin niyo rin ako mga kasama dahil sa pagiging mahina ko. Hayaan niyo, ipinapangako ko sa inyong lahat na sa lalong madaling panahon ay magbabalik na ang inyong iniidolong si Darius, ang espiritista ng Bulacan." Hiyawan at palakpakan ng mga taga-Bulacan sa mga narinig mula sa binata. Lahat ay nabuhayang muli ng loob na makakawala sila sa kamay ng mapaghiganting mga nilalang sa kanilang lugar. Sabay-sabay pa nilang isinigaw ang mga katagang, "Mabuhay si Darius! Mabuhay ang espiritista!" Muling naginsayo ang binata. May mga nakaligtaan na din kasi siyang mga sangkap sa paggawa ng mga gamot at mga paraan ng pag-atake sa pakikipaglaban. Halos 1 linggo din siyang nagsanay. Pero hindi pa rin niya magawa ang gaya ng dati niyang galing at husay. Muntik ba naman siyang mawala ng loob nang magsalita ang isang matandang lalaki. "Tatagan mo ang iyong isipan at pananampalataya sa Diyos, Darius, at malalaman mo ang mga kasagutan sa iyong mga pagkukulang. Walang nawala sa iyo. Kulang ka lang sa inspirasyon." "Tatalino, kayo po pala." "Maski ano mang gawin ko wala akong makitang pwedeng maging inspirasyon eh." Ang mga taga-Bulacan, ang mga nangangailangan ng tulong mo, ang mga taong nagmamahal sa iyo. At ako, hindi pa ba kami sapat? Napalingon si Darius sa likuran ng matandang ermitanyo kung nasaan ang kababata niyang si Ana. Dahil doon ay mas lalo siyang nabuhayan ng loob na bumalik sa pag-iensayo. Nginitian niya ang dalaga ng makahulugan. Sa kanya ito kinindatan. Nakaramdam naman ang kilig si Ana lalo na nang muling mag-ensayo si Darius na ganadong-ganado na ang mga ikinikilos. Muling nabulabog ang mga taga-Bulacan dahil sa mga sumunod na mga naging biktima. Wala na kasi sa lugar ang panghuling mga napatay dahil sa loob na ng simbahan mismo ito nangyari. Ang mga nabiktima ay ang pari ng simbahan at ang mga binatang sakristan. Ibig sabihin, pati ang pari at mga sakristan ay may mga ninuno sila na nasangkot sa pagkamatay ng mag-iinang ason. Kaya din sila pinaghihigantian ng mga ito. Sa mga sandaling iyon ay naibalik din ni Darius ang sapat niyang karunungan at pakikipaglaban bilang isang espiritista. "Tatalino, pwede mo ba akong dalhin sa pinamumugaran ng mag-amang tiyanak at sinumpang aswang sa gubat kung saan man yon?" "Hindi maaari. Pero pwede kong ituro sa iyo kung saan sila namumugad. Magkaiba ang kanilang pinagtataguan. Ang tiyanak na anak ni Ason ay sa isang puno ng kaimito na hitik sa bunga, kung saan ito ay binaong buhay at kung saan din ginahasa si Ason. Baybayin mo lamang ang kanlurang gilid ng gubat at kapag may nakita kang papasok na daanan, ay diretsuhin mo lamang iyon at dadalin ka nito sa iyong hinahanap." "Maraming salamat po, Tatalino. Iyong kanyang ama po na isinumpang aswang. Saan naman po nakatira?" "Saka mo na malalaman ang tungkol sa bagay na yan kapag nakabalik ka ng buhay. Tandaan mo ito, Darius. Iwasan mong malawayan ang halimaw na tiyanak na iyon. Dahil may kamandag ito nakatumba sa 10 kobra ang lakas. Kaya nitong lapnusin ang iyong balat para makapasok ang lason sa iyong katawan. Isa pa, hindi aksidente ang pagkapulot mo sa maliit na libreta sa kuweba. Talagang ikaw ang pinili kong pagkalooban ng aking mga karunungan dahil retirado na ako bilang isang espiritista.
Gustuin ko mang samahan ka, pero wala na akong sapat na lakas para maglakbay. Naiintindihan ko po, Tata Lino. Kaya pala unang kita ko pa lamang sa inyo sa gubat ay mag-aana ang loob ko sa inyo. Iyon pala, kayo ang pinanggalingan ng aking mga naging kaalaman sa panggagamot at pakikipaglaban. Asahan niyo po na itatanim ko sa aking isipan ang inyong mga payo. Maraming salamat po ulit, Tata Lino. Mag-iingat ka, Darius. Alalahanin mo, may babalikan ka pang kababata mo na bukod sa maganda na, bata pa. Sige, ikaw rin. Baka kunin siya ng iba. Hindi nakaimik si Darius bagkus ay napatawa silang tatlo. Lumalabas na din kasi ang nakatagong kapilyuhan ni Ana. Kaya alam ng binata na nakaahon na ito sa lungkot at pighati sa nangyari sa kanyang pamilya. Buong araw silang nagkwentuang dalawa at sinulit ang mga oras na magkasama pa sila. Hindi kasi nila sigurado kung ano ang mga susunod na mangyayaring magaganap. Kung magtatagumpay ba si Darius laban sa tiyanak o mabibigo. Kung makakauwi pa ba siya ng ligtas o matutulad sa mga taong nabiktima ng mga mapaghiganting sanggol at halimaw. Hapon pa lamang ay kumilos na si Darius. Bala kasi niyang unahan ang halimaw na tiyanak bago ito lumabas sa kanyang pinagkukubli ang puno ng kaimito para mambiktima. Kailangan na niyang tapusin ang kasamaan nito dahil masyado nang marami ang napapatay niyang mga tao. Gamit ang isang matalas na punyal na nabasbasa ng agwa bendita ay siyang gagamitin ni Darius para labanan ang sanggol na halimaw. Medyo maliwanag pa ang paligid nang marating niya ang daanang papasok sa gubat. Tiyak ng binata na maabutan niya ang tiyanak sa puno na pinamamahayan nito bago pa makaalis. Hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil mula sa itaas ng puno ng kaimito ay nakita niya ang isang malaking pugad ng tila isang malaking ibon. Pinagsama-sama itong tuyong mga dahon ng kaimito. Hindi naman ito kataasan, kaya inakyat ito ni Darius at doon niya nakita ang mahimbing na natutulog na sanggol na may napakaamong muka. Tanging mga dahon lamang ang sapi nito sa katawan at ang mas lalong nagpa-inosente rito ay ang mga balahibong itim nito sa katawan at gaya ng kwento ng matandang madre sa kanila ay ganoon ang wangis ng anak ni Jason. Kaya sila ginawa ng masamang kwento para mapaslang. Dahan-dahang hinugot ng binata mula sa kanyang tagiliran ng napakatalas na kutsilyo at balak na sana niyang paslangin ang sanggol habang hindi pa ito nakakapagpalit ng anyo bilang isang tiyanak. Subalit pinipigilan siya ng kanyang konsensya. Hindi ko kaya. Maski anong isipin kong masama ang batang ito, ay hindi ko pa rin siya kayang saktan habang nasa inosente itong pagkatao. Nakokonsensya ako dahil para na rin akong pumatay ng sanggol na walang kalaban-laban kung sakali. Napapailing na lamang ang binata sa sarili. Napapalamukos pa siya sa sariling buhok dahil sa pagkadismaya. Magdidilim na ng mga sandali ngayon. Bababa na sana siya sa puno ng kaimito nang biglang unti-unting magbago ang itsura ng sanggol. Kumukulubot na ang mukha nito kasabay ng pagmulat ng mga mangingitim ng mga mata at paglabas ng matutulis ng ngipin at pangil. Pagkakita nito sa kanya ay mabilis siya nitong sinunggaban at dahil doon ay nawala siya sa balanse kaya nahulog siya sa lupa. Mabuti na lamang at alisto din siya sa mga ganoong sitwasyon. Kaya nagawa pa niyang magtambling kaya nakatayo pa rin siya pagbagsak sa lupa. Habang hawak-hawak ang tiyanak na nagpupumilit na kumawala. Dahil sa lakas ng pagpupumiglas ng tiyanak ay malakas itong inihagis ni Darius.
Bumalandra pa ito sa puno ng kaimito. Subalit hindi man lang ito nasaktan. Napakaliksi nitong gumalaw at mabilis na nawawala sa paningin ng binata. Kaya naging alerto siya sa bawat niyang galaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa kutsilong nabitawan na nakatusok sa lupa. At nang akma na sana niya itong pupulutin, ay bigla uling lumitaw ang tiyanak mula sa kanyang harapan na papasugod sa kanya. Muli niya itong nasalo, subalit muntik din siya nitong makagat. Pero hindi siya doon nagalala, kung hindi sa bigla ang paglobo ng bunganga ng tiyanak. Ito na siguro ang sinasabi ni Tata Lino. Nabubuga ng laway ang tiyanak na ito na may nakakamatay na lason. Kaya kailangan ko itong iwasan. Hindi nga siya nagkamali. Mabuti na lamang at bago pa nakapagdura ang tiyanak, ay nagawa ng lumihis ni Darius ng ibang direksyon. Kaya sa katawan ng puno ng kaimito iyon tumama. Kitang-kita ng binata kung paano umusok at malapnos ang katawan ng puno sa makamandag na laway ng halimo na sanggol. Kaya naman, mas lalo siyang nalagay sa bingit ng kamatayan. Nakakuha naman siya ng magandang pagkakataon para madampot ang sandata niya sa lupa. Kaya nang muling sumugod sa kanya ang tiyanak ay nagawa na niya itong masugatan, dahilan para bumagal na ito sa pagkilos. Nagpatuloy pa ang kanilang palitan ng pag-atake hanggang sa tuluyan ng magapi ni Darius ang tiyanak nang mapuruhan niya itong masaksak sa dibdib ng matalas niyang kutsilyo. Naglulupasay sa lupa ang sanggol na halimaw hanggang sa nalagutan na ito ng hininga. Pahiga namang bumagsak ang binata sa lupa dahil sa matinding pagod. May mga galos pa siyang natamo sa mga braso pero hindi galing sa tiyanak na nakasagupa, kung hindi galing sa mga matatalas na dahon at maliliit na sanga ng mga kahoy na nasa paligid ng gubat. Pagod man ay masaya naman ang kalooban ng binata dahil nawakasan na niya ang paghahasik ng lagim ng sanggol na mapaghigante at nagawa na niya itong makapagpahinga. Nakangiti siyang nakatingin sa kalawakan habang binibilang ng kanyang mga mata ang mga bituin hanggang sa hindi na niya namalayan ang makatulog. Hindi na tuloy niya nakita pa ang pagpapakita ng kaluluwa ni Aso na nakangiti. Abot langit ang siyang nagpapasalamat ito sa binata dahil nakalaya na din sa wakas sa sumpa niya mismo ang kaluluwa ng pinakamamahal niyang anak kay Hathor. Ngayon ay nasa mga braso na niya ang anak habang ipinaghehele para patulugin. Pagkatapos nitong magpasalamat kay Darius na mahimbing nang natutulog, ay naglaho na ulit ito sa alapaap. Isang paru-paro na dumapo sa ilong ni Darius ang gumising sa kanya. Pagmulat niya ng mga mata ay madaling araw na pala. Hinanap niya ang puno ng kaimito na hitik sa bunga. Subalit wala na ito sa lupang kinatitirikan. Wala na rin ang bangkay ng tiyanak na kanyang napaslang kanina. At tanging abo na lamang ang makikita. Hindi naman siguro panaginip ang lahat ng nangyari. Totoo naman yata na natalo ko ng tiyanak na anak ni Ason. Magkagayon man, may isa pa akong suliraning nakaabang na dapat tapusin. Ang kanyang ama na si Hathor, ang isinumpang aswang. Tumayo at pinagpag ng binata ang sarili. Sa huling pagkakataon ay pinasadahan uli niya ng tingin ang lugar. At dahil ganun pa rin ang kanyang nakita, ay nagpasya na siyang bumalik sa kanilang lugar. Muli siyang naglakbay at nang medyo pinagpawisan na siya sa paglalakad, ay humapdi na ang mga galos niya sa mga braso. Doon niya napatunayang
totoo ang nangyaring labanan kagabi sa kanilang dalawa ng sanggol na halimaw. Pagdating niya sa bahay ni Ana, ay masayang naghihintay ang matandang ermitanyo sa kanyang pagbabalik. Sinalubong siya nito para batiin, subalit hindi niya pinansin ang matanda. Bagkus ay hinanap niya ang dalagang kababata. Oo, namimiss mo na kaagad ako wala pa tayong isang araw na Pagkain. Pahingi ng pagkain. Napabusangot ang dalaga. Akala niya ay siya talaga ang sadyang hinanap ng binata. Kaya padabog niya itong pinaghainan ng pagkain. Agad yung nilantakan ni Darius maski hindi pa naghuhugas ng kamay. Napapangiti na lamang sina Tatalino at Ana na nagkatinginan sa isa't isa. Subalit alam nilang maganda ang naging resulta ng paglalakbay ng binata. Hinayaan na muna nila ito hanggang sa mabusog para mas madali nila itong makausap. Dahil sa mga sandaling iyon ay ang kagutuman muna ang nananakop sa isipan ng binata. Pagkatapos kumain at uminom ng tubig ay dumiretso si Darius sa puso. Nag-igib ito ng tubig sa timba sa kanaligo. Pagkatapos maligo ay dumiretso sa kanyang bahay para makapagpalit ng damit. Nang makapagbihis, ay pumunta siya sa silong ng malaking punong kahoy na may nakasabit na duyan. Saka siya doon humilata sa kakaagad na nakatulog. Talagang matinding pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Pagod na pagod ang kanyang katawan, kaya naghahanap ito ng pahinga. Ana, tiyak na pagkagising ni Darius ay gutom na uli siya. Kaya pagtiyagaan mo na muna siyang pagsilbihan, ha? Huwag po kayong mag-alala, Tatalino. Alam ko po ang bagay na iyan at nakahanda akong ibigay kay Darius ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ngayon pa na unti-unti kong nararamdaman ang pagkamit ng hustisya para sa pagkamatay ng aking pamilya. Kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Ako po ang bahala kay Darius. Tumango lamang ang matandang ermitanyo tanda ng pagtugon sa kanaglakad palayo. Sa huling pagsulyap niya kay Ana ng makahulugan, ay para bang nagpapaalam na ito sa kanya. Pagkatapos ay isang papel ang dinukot nito sa kanyang bulsa saka inilapag sa upuang kahoy. Pagkatapos noon ay marahan ang naglakad si Tatalino papasok sa loob ng kagubatan. Nang mawala na ito sa paningin ng dalaga, ay doon pa lamang niya pinuntahan ang inilapag na bagay ng matandang ermitanyo. Subalit hindi niya ito binuksan dahil alam niyang para iyon kay Darius at tiyak na mahalaga ang nilalaman noon para sa binata. Hapon na nang magising si Darius. At gaya ng sabi ni Tatalino at bilin niya kay Ana bago ito umalis, ay naghanap nga ng pagkain ng binata. Kanina pa na ihanda ni Ana sa lamesa ang mga pagkain niluto niya para talaga sa binata. Kaya kaagad na nakakain si Darius. Pagkabusog ay saka pa lamang siya nakausap ng matino ni Ana. Mabuti naman at mukhang nanumbalik ka na sa dati. Ano ba kasi ang nangyari? At mukhang nasobrahan ka sa pagod at gutom. Tagumpay ang aking misyon, Ana. Napatay ko na ang tiyanak. Isa na lang ang aking problema. Ang ama nitong aswang na isinumpa. Alam kong hindi ito madali para sa akin. Dahil nahirapan ako sa sanggol na halimaw. Kaya mas mahirap na kalabanin ang pinagmula nito. Lalo pat isang pinakamatandang aswang ang aking huling makakasagupa. Siya nga pala, nasaan si Tatalino? Hindi kaagad nakapagsalita si Ana. Nangungusap ang mga mata ng dalaga na nakikipagtitigan kay Darius. Subalit imbis na magsalita, ay kinuha na lamang nito sa kanyang bulsa ang iniwang papel ng matandang ermitanyo. Kaagad namang binuksan niyo ng binata pagkabot sa kabinasa. Habang lumalayo ang kanyang nababasa, ay tumatagaktak naman ang kanyang mga pawis.
Hindi ito maaari. Kailangan kong sundan si Tatalino. Bakit niya ginawa yon? Alam niyang wala siyang laban kay Hathor. Bakit siya sumugod ng hindi pinaghahandaan ng lahat? Ura-uragang naghanda si Darius ng mga gagamitin. Subalit hindi pa man siya nakakapag-impake ay unti-unti na siyang nakaramdam ng panghihilo. Bago pa siya tuluyang nawala ng malay ay narinig pa niya ang paghingi ni Ana sa kanya ng tawad. At nang lingunin niya ang dalaga, ay umiiyak niya itong nakita bago tuluyang nagdilim ang kanyang paligid. Nagising siya pero umaga na. Nakatulog naman si Ana na nasa kanyang tabi habang nakaupo. Mugto ang mga mata ng dalaga nang makita ng binata. Alam niyang galing ito sa malalang pag-iyak, kaya dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Ana? Ana? Ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak kagabi? Pagkagising ng dalaga ay muli itong napahagulgol, saka napayakap sa nakahigang binata. Hindi ito makapagsalita ng maayos dahil sa kakahikbi, kaya pinakalma muna siya ni Darius sa pamamagitan ng paghimas sa likod nito. Makalipas ang ilang minutong pagpapatahan, ay saka pa lamang sila nakapag-usap ng maayos. Gaya ng utos ni Tatalino, ay lagyan ko ng pampatulog ang iyong mga pagkain. Alam kong sa huli niyang pagsulyap sa akin ay huli ko na rin siyang makikita. Naiintindihan ko kung bakit niya yun ipinagawa sa akin. Pero napagtanto kong hindi dapat at baka naisalba mo pa sana ang kanyang buhay. Ang kaso, huli na nang maisip ko ang bagay na iyon dahil nakakain ka na ng may pampatulog. Kaya naidinaan ko na lamang ang lahat sa pag-iyak. Patawarin mo sana ako, Darius. Napasinghal ng malalim ang binatang espiritista. Tumayo muna ito mula sa pagkakahiga saka sumagot. Nangyari na ang hindi dapat mangyari, Ana. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam kong may dahilan ng lahat ng ito kaya nagawa yun ni Tatalino. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay sundan siya at magbaka sakaling buhay pa siya at mailigtas ko. Pero kung huli na ang lahat, wala na tayong magagawa para dyan kundi tanggapin. Ana, habang wala sana ako, ay alagaan mo ngayong sarili. Mahal kita, mahal na mahal. Kaya ayaw kong may mangyari sa iyong masama. Baka hindi ko na mapatawad ang sarili ko. Mahal din kita, Darius. Kaya ko nagawa ang bagay na yun at ayaw din kitang mapahamak. Kaya pangako mo sa akin na babalik kang muli ng buhay at ligtas sa aking piling. Pagkatapos magpalitan ng matatamis na salita ang dalawang pusong nag-iibigan, ay nagdampian ang kanilang mga labi at sa araw ding iyon ay nanaig ang kanilang mga katawan at tinilabas ang init ng pagmamahalan nila sa isa't isa. Nangako naman si Darius na pagkatapos ng problemang kanilang kinakaharap, ay ang kasal naman nila ang susunod niyang aasikasuhin. Tuwang-tuwa naman siya na maski napakabilis ng mga pangyayari, dahil tiwala naman siyang pananagutan siya ni Darius at hindi tatalikuran. Simula ng araw na iyon, ay mas lalong nagkamabutihan na ang dalawa. Inasikaso ni Ana ang mga dadalhin ng binata para sa pagsunod kay Tatalino sa gubat. Nakasaad naman sa sulat na iniwan ng matanda kung anong landas ang tatahakin ng binata papunta sa pugat ni Hathor. Kaya wala na itong dapat na ipag-alala. O siya na, aalis na ako. Tandaan mo mag-iingat ka palagi. Oo, Darius. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Muli nilang siniil ng halik ang isa't isa bago mag-umpisang maglakbay ang binata. Hinatid naman siya ng tanaw ng dalagang kababata na ngayon ay kanya ng kasintahan, hanggang sa mawala na siya sa paningin nito. Mas matarik ang direksyon ngayon kumpara sa una niyang dinaanan. Mabato pero matulas, kaya nahirapan ang binata na maglakbay. May mga pagkakataon pang nadudula siya at tumatama ang tuhod sa bato.
kaya napapaupo siya at napapasapo sa nasaktang tuhod. Pero hindi yun sapat na dahilan para sumuko si Darius. Maski ilang beses pa siyang bumagsak ay kaagaran siyang tumatayo hanggang sa makita niya sa paligid ang mga nagkalat na mga balahibong itim. Sigurado siyang malapit na siya sa pugad ng isinumpang aswang na si Hathor. Kaunting sakripisyo na lamang at magkikita na silang dalawa. Natahak niya ang kagubatan at narating niya na ang paanan ng bundok. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang nag-iisang puno ng niyog na pinamamahayan ni Hathor ng matagal na panahon. May malaking uka ang katawan ng puno ngayon at sa gabi nagbubukas ang lagusan. Sarado ito sa umaga dahil iyon ang nakalagay sa orasyon ng mga aswang na nagsumpa rito. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay maghanap ng magandang pupestuhan at hintayin ang pagsapit ng gabi. Ilang oras na lamang din ang papalipasin ko, kaya ilalaan ko muna ang mga sandaling ito para makapagpahinga. Huminga ng malalim ang binata sa kanaghanap ng pupestuhan. Agad naman siyang nakakita kaya doon niya na inayos ang kanyang mga gamit. Sa paglilibot niya ng mga mata, ay nakita niya mula sa mga sanga ng mga punong naroroon ang bahid ng mga dugo. May malalaking kalmot din ang mga katawan ng punong kahoy, kaya napulunok siya ng sariling laway. Hindi na kasi talaga basta-basta ang kakaharapin niyang halimaw, dahil sa isang pagkakamali lamang ay pwedeng magwakas ang kanyang buhay. Mabilis na lumipas ang mga oras. Hindi na nakaidlip ang binata dahil sa mga nakita. Malalim siyang nag-iisip at hindi pa sana niya mamamalayan na madilim na ang paligid kung hindi pa siya pinapak ng lamok. Maya-maya lamang ay umuga na ang puno ng niyog. Mula sa malaking uka nito ay unang lumabas ang isang mabalahibong kamay na may matatalas na kukong may bahid pa ng dugo. Hanggang sa tuluyang makalabas ang isang dambuhalang aswang na walang iba kundi si Hathor. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nanginig ang mga kalamnan ni Darius. Hindi siya makakilos sa kanyang kinaroroonan. Paamoy-amoy naman sa paligid ang isinumpang aswang na tila may nasasagap sa paligid. Nagpantig ang mga ngipin nito nang makita ang binatang nangangatog ang mga tuhod. Walang ano-ano'y sinugod siya ni Hathor. Nanlalambot naman ang kanyang mga tuhod na tumayo. Mabuti na lamang at sumagi sa kanyang isipan si Ana at ang pangako nila sa isa't isa. Kaya nanumbalik kaagad ang kanyang lakas. Buong tapang niyang hinarap ang halimaw. Iniilaga ng bawat pag-atake. Hindi siya nagpabaya sa mga ikinikilos at bawat galaw niya ay may taglay na listo. Hindi mo ako matatalo, Hathor. Tama na ang paghihiganti mo. Dahil napatay ko na ang inyong anak ni Jason, kaya bumalik ka na rin sa pinanggalingan mo at manahimik. Sa mga narinig ay mas nagwala ang aswang. Tila ba naghurumintado ang kanyang kalooban, kaya wala sa ayos nitong inatake ang binata. Hindi naman makaganti ng pag-atake si Darius dahil binabantayan ng kanyang mga mata ang matatalas na kuko ni Hathor, dahil kaya siya nitong pagpira-pirasuin sa isang iglap kapag siya ay nagkamali. Sa bawat minutong lumilipas ay parehas din silang nababawasan ng lakas at nakakaramdam ng panghihingal. Nang makabawi ay si Darius naman ang gumawa ng pag-atake. Hindi naman sinasangga ng aswang ang kanyang pagsugod. Bagkus, binubuksan pa nito ang kanyang depensa.
Kaya malaya ang mga kamao at paa ng binata na dumapo ang mga iyon sa dibdib ng halimaw. Alam naman ni Darius na may pinaplanong iba si Hathor, kaya hindi pa rin siya nagpakumpiyansa. Saka lang napatunayan ng binata na tama ang kanyang hinala nang kamuntikan siyang mahablot ni Hathor gamit ang matatalas nitong mga kuko. Parang ginagamit ng halimaw na pain ng kanyang katawan para mahuli ang binata. Mabuti na lamang at ang lahat ng iyon ay nasambit sa kanya ni Tatalino sa iniwan nitong sulat. Kaya napaghandaan na ni Darius ang mga bagay na iyon. Bukas pala ang depensa mo Tingnan natin ngayon ang galing mo. Sa mga sumunod na pag-atake ng binata ay hindi na nakapalag pa ang aswang. Ang sipa kasing pinapakawala ng binata ay may palamang matalas na kutsilyo sa kanyang paa. Kaya direktang bumabaon niyon sa kanyang puso. Umalulong ng malakas si Hathor. Binalak pa niyang bunutin ang nakatarak na kutsilyo sa kanyang dibdib, subalit nabigo siya dahil muling sinipa iyon ni Darius, kaya mas lalo itong bumaon. O heto, isa pa para mas makirot. Ang kamao naman ng binata ang dumapo sa liig ng aswang. Subalit may palaman din itong kutsilyo, kaya bumulagtas sa lupa si Hathor na naghihingalo hanggang sa mawalan ito ng buhay. Nagpahinga lamang ng kaunti si Darius, saka na bumaba ng gubat. Namimiss na niya kasi kaagad ang kasintaang si Ana. Hindi na rin niya nakita pa si Tatalino at kung ano na ang nangyari rito. Kaya ipinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat. Makalipas lamang ang ilang araw, ay tinakda na ang kasal nila ni Ana. At halos lahat ng taga Bulacan ay dumalo. Iyong araw na iyon ay nag-uumapaw ang kaligayahan sa puso ng bagong mag-asawa. Sa may hindi kalayuan ay nakamasid lamang si Tatalino na masayang pinapanood ang dalawa. Mula ng araw na iyon ay naging masaya at payapa na ang lalawigan ng Bulacan sa tulong ng kanilang espiritistang si Darius, na sa kasalukuyan ay ganap na ring responsableng padre di pamilya sa kanyang asawa at 2 anak na lalaki. At hanggang dito na lamang po ang ating kwento na pinamagatang ang espiritistang si Darius laban sa mga kampon ng kadiliman. Wakas.